CNB, Citizens Nationwide Budget Reform. Ang pinaka-kontrobersyal na pinag-usapan sa panahong ito ay patungkol sa unprogrammed fund. In fact, ito ay sinusulong na ngayon sa Supreme Court para ito ay gawing unconstitutional. Ano nga ba itong unprogrammed fund? Mga kaibigan, alam niyo po, isa ito sa mga kontrobersyal na line budget item taon-taon na lang po. Di po ba ang ating General Appropriations Act ay may tatlong major parts? Ang regular budget, ang ating special purpose funds, at saka automatic appropriations. Balikan po natin ang special purpose funds dahil dito po napaloob ang kontrobersyal na unprogrammed fund. Alam niyo po kasi, nung ako'y nag-umpisa na mag-monitor sa ating national budget, tandang-tanda ko pa po na noong 2002, itong budget na ito ay nakahalaga lang ng 21 billion pesos. Abay, lumulubo po ito. From 21 billion, nagiging 111 billion nung nakaraang 2010. Hanggang ito po ay nagiging 216 billion noong 2020. Abay, nung dumating po ang 2022, mas lumaki, 251. Sa 2023, 812 billion. Sa 2024, bumaba ng kaunti na 731 billion, pero malaki pa rin yun, ha? At noong last year, 531 billion. Sa 2026, marami pong tumututol, marami pong nag-argue, at dahil dito po, biglang bagsak naman sa taong ito ang ating unprogrammed fund dahil nagiging 243 billion na lang. Bakit po ba nagiging problema siya? Alam niyo po kasi, lagi sinasabi, wala naman actually yung kwenta, hindi naman ganun significant yan dahil ang isang unprogrammed fund ay isang standby appropriations lamang. At kung meron ng available na pondo, ay saka na magastos. In fact, may mga kondisyones yan. Ang una dyan, kapag ang koleksyon ng revenue program ng gobyerno ay nag-exceed or merong sobra, doon maaring gamitin ang unprogrammed fund. And then, ang pangalawa, kapag merong bagong revenue collection naman, no? Hindi inasahan at yun ay dumating, pwede rin na gastusin sa unprogrammed fund. At ang pangatlo, abay, kapag merong foreign assisted project na loan na na-approve, pwede din. Pero kahit na anong mga kondisyon, lahat ito ay kailangan aproban din ng presidente. So, siyempre, dahil sa laki ng appropriations, doon po kinu-question parati ng ating mga mambabatas at yung ating mga stakeholders. Now, kaya nga lang din po sa aming obserbasyon din sa Center for National Budget, lagi nga rin po ito namin na napapansin. Halimbawa, noong 2022, nung ito ay pinopropose under the NEP, ang amount po ay 151 billion lamang. Ngunit, nung ito ay na-approvean, nagiging 251 sa makatuwid, meron pong additional na 100 billion. Nadagdagan pa noong 2023, ang proposal was only 588 billion and the approval was 807 billion.
Kaya merong 219 billion naman na additional. Kung titignan mo din naman noong 2024, nung ito'y pinoproposed 281 billion lamang. Pero nung yun ay na-approve, nagiging 731. Tumaas ng taginting na 449 billion. Yun po ang pinaka-mataas. Last year po, sa 2025, ang proposed lang po niyan ay 158 billion at ang approval po ay 531. Significant pa rin po ang excess, no, or additional nagiging 373 billion. Kaya nga po doon pa lang hindi pa questionable yon, no? Maliit ang iyong proposal, ngunit ang approval ay napakalaki. Kung sinabing walang pera, hindi sigurado may koleksyon ba, no? Or meron ba mga project loans na ma-approve? So bakit mo itaas ng itaas ang approval rate or amount? Huli po na napaka-interesting na aspeto sa program fund. Yun ba'y na gastos? Yes po. Alam nyo, meron pong tinatawag na libro na Budget of Expenditures and Sources of Financing. Very clear po doon under the appropriations, no? And obligations report, meron po talagang klaro na report ang expenditure, no? In fact, noong 2022, ang approval noon was 251. Ang kanyang nagastos po, actual po ito, noong 2022 ay 183 billion or 73% ng budget ay nagastos. Okay, what about sa 2023? Of the 807 billion, 332 billion ang nagastos. Medyo mababa ng kaunti, pero malaki pa rin yun, 41%. And lastly, in 2024 po, sa 731 billion na na-approve para sa program, ang obligation rate po or ang nagasto ay nasa 531 billion or 72%. Kailan kaya nagkaroon ng exist ng collection? Kailan kaya noon nagkakaroon ng savings? Sa bagay, almost every year, maraming foreign assisted project loans ang na-approve. So, I think this is worth looking at para ma-check natin as budget enthusiast, no? Talagang ito naman din ang aming ginagawa, ang pag-monitor. I also believe na dapat titignan ang kahalagahan at ang importansya na program fund. Kailangan nga ba na ito ay ituloy? I really hope the Supreme Court will be able to do its part para baka pareho sa nangyari sa DAP, yun din ay unconstitutional. Parehong mangyari sa PDAF, yun din ay nagiging unconstitutional. Mga kaibigan, abangan po natin ang magiging resulta sa issue na ito. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. CNB, Citizens Nationwide Budget Reform.